Okay, AFP mga kapatid 'no, ipinagmamalaki na meron daw silang bagong defense move. Alright, bilang paghahanda sa maigting na maritime conflicts versus China, mga tol. Itong videong panonoorin natin, itong balitang panonoorin natin ay mula sa UNTV News. Yan, ito nakalagay sa title, yan, may bagong defense move daw sila mga tol. So panonoorin natin 'to, bigyan natin ng reaction video and commentary. Samahan ninyo ako mga tol, pero bago yan siyempre, wag mo sanang kalimutan. Una, mag-subscribe sa UNTV News at kung bago ka pa lamang dito, sana makapag-subscribe ka rin dito sa ating YouTube channel kung gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction, criticism at opinion sa mga balita na may kinalaman sa ating soberanya. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Ipinagmalaki kahapon, March 8, ni National Defense Secretary Gibo Teodoro na patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines Yun o naman dapat. AFP sa kapasidad ng Pilipinas para maprotektahan o madepensahan ang teritoryo nito. Yun naman Partikular na ang Exclusive Economic Zone o EEZ laban sa banta ng ibang bansa. 'Di ba? Kung naalala ninyo noon ang mga balita natin sa mga sundalo natin, yung pakikipaglaban nila sa Mindanao, mga tol. Ngayon, nasa external na tayo mga tol kasi meron tayong mga banta na mga pananakop mula sa ibang bansa. Partikular na 'to, itong mamang 'to, mga kapatid, na napakalupit talaga sa pananakop. Ginawa nito ang pahayag matapos manawagan si Chinese President Xi Jinping nitong Huwebes sa kanyang annual parliament meeting kasama ang mga delegado ng People's Liberation Army at kanilang armed police force na maghanda para sa mga inaasahang gulo sa karagatan na kahaharapin ng China military. Ang pinaghahandaan nila dahil nga yung Amerika, meron tayong mutual defense treaty doon. Tapos yung India nagpahayag ng suporta, mga kapatid, sa atin. Ano pa yung Australia, darating pa yan. Tapos yung Japan, 'di ba? India at Japan, mga tol. Napakarami nilang kaaway, mga tol. Ang tigas kasi ng mukha nila, 'di ba? Dahil dito tiniyak ni Secretary Teodoro na ginagawa naman ng AFP ang lahat para mapaigting ang mga paghahanda ng Pilipinas para sa sino mang magtatangkang gipitin ang karapatan ng mga Pilipino sa loob ng teritoryo ng bansa. Yan, itong mga magigiting na sundalo natin, mga tol. Ay nako. Ay nako, talagang ano yan mga kapatid, no? Noon pa hindi ka pa siguro pinapanganak o tayo mga bata pa tayo noon, mga tol. Sabak na talaga sa labanan yan, mga kapatid, no? Talagang hindi uurong yan. Anya ipinapatupad na ng Hukbong Sandatahan ang bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Nauna nang sinabi ni Teodoro na ang naturang defense concept ay nakatakdang magpahintulot sa militar na protektahan at tiyakin na malaya at mapayapang makapagsasagawa ng exploration at makagagamit sa mga ligas na yaman ng Pilipinas ang mga Pilipino, mga kumpanya sa bansa at ang mga inatasan ng pamahalaan sa loob ng ating EEZ. Nice. Masisiguro rin dito ang karapatan ng mga Pilipino sa mga lugar na mayroon tayong jurisdiksyon. Sa pamamagitan din ng CADC, mabibigyan ng pahintulot ang bansa na maglagay ng military presence sa mga lugar na kailangang maprotektahan o mapreserba na naaayon sa ating konstitusyon. Ayos, mga tol. Yan, nakikita ninyo mga kapatid, ang ating gobyerno ay talagang gumagawa ng paraan na hindi talaga natin isusuko. Igigiit natin, mga tol, yung ating karapatan dito sa ating mga teritoryo o dito sa ating exclusive economic zone, mga kapatid, no? Hindi tayo natatakot na kung ano man ang pwedeng ibanta o kaya ano bang sabihin ng China, mga kapatid, di ba? Oo, hindi tayo pumapatol sa kanila, pero hindi nangangahulugan yan na natatakot ang ating AFP, mga kapatid. Alam nyo naman, kilalang-kilala nyo na yan. Buhay na kayo nun siguro nung nagkaroon ng mga kaguluhan sa Mindanao. Kahit na tinamaan na yan, pupunta sa ospital, paglabas ng ospital gusto bumalik ulit. Wala nang ibang nasa isip yan kundi talagang kaya nilang ibuwis yung kanilang sarili, mga kapatid, maipagtanggol lang ang bansa natin. Tapos susuko sila sa mga Tsekwa, hindi mangyayari yan, mga tol. Alam nyo na karakas ng AFP. Protektahan o mapreserba na naaayon sa ating konstitusyon. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na palalakasin ng naturang konsepto ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas para patuloy na makinabang ang mga mamamayan at ang susunod na henerasyon. Yun lagi nating sinasabi.
kung isusuko natin mga tol itong, West Philippine Sea, magiging payapa tayo ngayon. Pero hindi lang kasi mga tol ang kasalukuyan ang nakikinabang diyan, eh, kundi pati yung mga susunod pang henerasyon. Ano na lamang ang masasabi, maikukuwento natin sa mga susunod na henerasyon, 'di ba? Wala na silang dagat, wala na silang iizi, 'di ba? Yung Pilipinas napapalibutan ng iba't ibang mga bansa, 'di ba? Nakakalungkot isipin 'yun kung gano'n, 'di ba? At nakakahiya mga kapatid kung hindi natin mapapanindigan yung ating national anthem, 'di ba? Sa pamamagitan din anya nito, hindi na kakailanganin pa ng militar na maghihintay pa sa mga ilalabas na direktiba para kumilos sa oras na gipitin ng ibang bansa. O 'di mas maganda 'yan, 'di ba? Kailangan pa ba nilang, "Oh, teka anong gagawin natin? Oh, wait lang hintayin natin si boss, hintayin natin si sir, kung anong susunod nating gagawin." So hindi na nakakangailangan, meron na silang inisyatibo, 'di ba? May initiative na sila kung anong gagawin nila sa susunod, sa oras ng mga kagipitan. Maganda 'yun, 'di ba? Na direktiba para kumilos sa oras na gipitin ng ibang bansa. Mhm. Maaari na umanong gamitin ng mga commander at unit ng AFP ang CADC sa abot ng kanilang makakaya. Matatandaan na nitong March 5, dalawang barkong pandigma ng China Coast Guard ang nagbomba ng water cannon sa isang Filipino vessel na naglalakbay papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Take note, 4 ang nasugatan diyan. Na naglalakbay papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 4 na tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa nangyaring tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Pero mo, nananakit na sila mga tol. Nakikipaglaban ang Pilipinas at China sa isang territorial dispute sa South China Sea kung saan karamihan ay inangkin ng Beijing. Mhm. Gayunpaman, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 na paboran ang claims ng Pilipinas sa lugar na matatagpuan sa loob ng 200 nautical mile EEZ o West Philippine Sea. O yun mga tol, para sa mga pro-China, baka may mga pro-Chinang nanonood dito, eh, yan, ang, Pilipinas at China ay naglalaban sa isang territorial disputes, 'di ba? Pero noong 2016, pinaboran tayo ng Final Court o Court of Arbitration mga tol, na nagpapawalang bisa sa claim ng China. Ibig sabihin yung sinasabi nilang, historical claim nila ay walang basehan, 'no? Hindi puwedeng kilalanin 'yan, 'no? So ang kinikilala is yung 200 nautical miles natin as a exclusive economic zone mga tol, which is hindi kinikilala ng China. Number one, binabastos nila yung, Court of Arbitration mga tol. Hindi nila kinikilala yon. Pangalawa, binabastos nila yung Pilipinas at hindi nila kinikilala na ang Pilipinas ay merong bahagi, 'no, dito sa karagatan. At ito ay hindi parang isang cake na gusto nila kanila lang, mga tol. Tulad nga ng mga example natin itong mga nakaraang reaction natin. Para tayong magkakapatid dito sa Asia, mga kapatid, eh, 'di ba? Tapos itong dagat na 'to, isang cake na meron tayong kanya-kanyang bahagi, meron tayong, kanya-kanyang slice. Ang gusto ng China kanila lang 'yan mga tol. So etong, UNCLOS, nakapirma sila diyan, 'di ba? Nagsaad na meron tayong 200 nautical miles. Tapos nanalo tayo doon sa, Court of Arbitration mga kapatid, 'di ba? Na nung nakuha natin 'yan noong 2016, ginaya naman ni Duterte yung sinabi ng China na, "It's just a piece of paper. Give it to me. I will throw it in the trash bin." 'Di ba, mga gano'n mga kapatid. O ayun, hindi ipinush ni Duterte yung ano, yung, pagkapanalo natin diyan. Naging kaibigan niya yung China. O ngayon eto, hinaharap nating problema ngayon. Grabe ginagawa ng China ngayon mga tol sa mga Pilipino, sa mga Navy natin. Akala ko mahal ni Duterte ang mga sundalo, 'di ba? Sa loob ng 200 nautical mile EEZ o West Philippine Sea. Isang desisyon na tinanggihan naman ng China. JP Nunez. Alright mga kapatid, malinaw na 'yan sa ating lahat, eh. Napakalinaw niya na sa ating lahat. Pero etong ano, ano man ang mangyari mga tol, bilang isang Pilipino, maging tapat ka naman sa bansa mo, 'di ba? Bilang isang Pilipino, maging tapat ka naman sa Pilipinas. Hindi yung masyado kang loyal sa mga apelyido, sa mga pulitikong sinusuportahan mo, 'di ba? Isipin mo mga tol, 'no? Kung yung pulitikong sinusuportahan mo,
willing ibigay yung bahagi ng bansa mo para sa proyektong kaya naman nating gawin kung tutuusin, eh wala. Suportado mo pa rin, 'di ba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.